Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, I want to congratulate you kasi sa loop na tayo guys. So pag-aaralan natin yung mga iba't ibang uri ng loops. So, I want you to understand first kung ano ba yung loops guys. Pag sinabi nating loops, ito ay isang klase ng control flow kung saan paulit-ulit na nag-execute ang isang block of codes kapag ang condition is true. So napag-aralan na natin kung ano yung block of codes. Diba sabi ko sa inyo yung block of codes yung nakalagay dun sa loob ng curly braces. Tapos yung condition naman, so alam nyo na din yan. Pagka yung condition is true, yung block of codes, paulit-ulit na magra-run yun. Okay, so papakita ko sa inyo mamaya. Now, I want you to understand, sa loob ng loop, yun yung mga pag-aaralan natin, yung mga bagay sa loob nun. So, meron siyang mga major categories. May iba't ibang klase kasi ng loop. Merong while loop, for loop, tsaka do while. So, para masimulan na natin to, at tama ng sat-sat, guys, simulan na natin mag-aral. Open natin yung ating mga code editor. Ito na yung ating boilerplate ng Java. And ito na yung loops, yung topic natin. And ito yung kanyang simple definition. So, pag sinabi natin loops, it repeatedly execute a block of code as long as the condition is true. Tuloy-tuloy na mag-ikot-ikot yun. Kaya nga loop, di ba? Maglo-loop siya na maglo-loop hanggat yung condition is true. So, in contrary guys, kapag ka ang condition is naging false, so lagay natin dito, if the condition is equals to false, then saka magte-terminate. Loop will stop. Pagka ang condition is nag-false na. So, doon na mag-stop yung loop. So, gusto ko lang makita muna ninyo yung principles. Mamaya, pag ginaud natin, maintindihan ano ibig ko sabihin. So, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo guys kanina, na yung loop, yun yung parang main category. Meron siyang mga major category under it. Merong tatlong loop na gusto kong pag-aralan natin. So, meron tayong while loop, tapos meron tayong do while, at saka meron tayong for loop. Yan guys. Yan yung tatlong category ng loop na isa-isahin natin pag-aralan. So, I think, maganda na umpisahan natin sa while loop. Hindi natin bibiglayin kasi baka malito tayo. So, umpisahan natin sa while loop, okay? So, barahin ko muna itong dalawa. Yeah. Ano ba ibig sabihin pag sinasabi natin na while loop? So, pwede guys na ito na lang din yung kanyang definition. Kasi yan din naman talaga yung definition niya. Pag sinabi nating while loop, guys, repeatedly execute niya yung block of code hanggat yung condition is true. So, para ma-demo natin at mapakita natin na tama yung definition natin, okay? Para ma-gets natin na, talaga nga, no? Hanggat yung condition is true, maglo-loop siya. Diba? While, kaya nga siya while loop. While the condition is true, the block of codes will repeatedly loop. So, paano natin to i-demo sa coding, guys? Gawa tayo ng isang program na nagbibilang ng 1 to 5, okay? So, again, saan natin sisimulan to? Magde-declare tayo ng variable. And since yung program natin is magbibilang, guys, so, we're talking about integer variable. So, integer yung variable type. Tapos sabihin natin, yung pangalan ng variable is count. Yan, count na lang. Value niya is 1. Nakuha ninyo. End of the statement. So, bakit 1? Kasi guys, ang goal natin, di ba, gagawa tayo ng program na nagbibilang from 1 to 5. So, saan ba tayo nagsisimula magbilang? Sa 5 ba? O sa 4? Di ba, sa 1? So, dahil sa 1 tayo nagsisimula, so 1 yung una kong ibibigay na value dun sa count. Para dyan magsimula yung loop natin. So, mamaya maintindihan ninyo bakit. Okay, na-mention mo na yung variable. Integer count, ang value ay 1. Anong next? So, kailangan natin ngayon i-code yung while loop. So, paano ba natin sinisimulan ang isang while loop? So, simple lang guys. Kapag sisimulan mo yung while loop, magsisimula ka dun sa word na while. Diba? Tapos, meron tayong parenthesis. Parang ganun lang din, no, yung normal na flow natin. Tapos, meron tayong curly braces. Itong curly braces, ito yung block of codes na magpapaulit-ulit na magra-run hanggang itong condition, which is the parenthesis, hanggang yung condition is true. Okay guys. Ngayon, paano natin gagamitin yan sa ating program na kailangan magbilang ng 1 to 5? So, lagay ko dito yung description. Create a program that counts 1 to 5. So, yun yung program natin. Ito na yung variable. Ito na yung while loop natin. Ngayon, paano natin gagawin yan? So, guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman, guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact, guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay, guys, yung mga link ng mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos, guys, na hindi naka-public. Pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link, which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin, guys, na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course, guys, it's worth it. Kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested, guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. So dahil ang target natin is makapagbilang siya ng 1 to 5, ibig sabihin, gusto natin
natin na magra-run tong code na to ng 5 beses. So gagawa ako ng condition kung saan makakakuha ako ng 5 true. Bakit 5 true? Kasi nga, ang principle, hanggat ang condition is true, magra-run yung block of code. Magre-repeat siya. Gusto natin 1 to 5. So ilang true yun? Di 5. So ang condition natin dapat dito, makakuha tayo ng 5 true. So paano ko gagawin yun? Ganito guys. Si variable na count, na ang value is 1, di ba? Value niya 1. Hanggat siya ay mas mababa or equal sa 5. Ibig sabihin, hanggat itong condition na to is true, ito yung magpiprint or ito yung block of code na magra-run. Ano yun? So ipiprint ko na lang guys. Yan. Magsi-system out tayo. Gusto ko i-print mo yung count. Okay, eto. Pagkatapos guys, meron na akong ilalagay na code. Kunyari, diniran natin yan. While. Tapos ito yung condition. Habang, kumbaga, di ba, while, habang ang condition is true. Which is this case, true yan. True. Kasi ang count, 1 lang yan, di ba? Tapos siya ba ay less than? Of course, less than 5 siya. So yung condition nito, true yan. So hanggat true yan, habang true yan, gusto ko kada magto-true yan, magpiprint yung count na variable. So magpiprint to, 'di ba? O ang piprint niya yung value niya which is 1. Tapos pagkatapos niya magprint, meron na akong ilalagay na code. Yung tinatawag natin na increment. Okay? So papakilala ko sa inyo. Paano ba 'yon? So code muna natin. Si variable count, maglalagyan natin siya ng plus plus. Ibig sabihin nito guys, pag sinabi natin plus plus, plus 1 value. Madadagdagan siya ng isa. Ang tawag dito is increment. Okay? So lagay ko dito, increment. Okay? Or incrementation. Kumbaga, pag incrementation, naglalagay ka ng plus plus. Plus plus, plus 1 yan. Pagka plus 2, papaliwanag ko pa ba? Pagka plus 3, alam mo nyo na yan, di ba? So gusto natin mangyari habang while ang condition is true, magpiprint ngayon yung variable. Magpiprint yung value niya. Pagkatapos niya magprint, mag-increment or magkakaroon ng incrementation. Kung saan, plus plus yung nilagay ko, ibig sabihin, madadagdagan ng isang value, plus 1. Nakukuha ninyo. So ano ngayon mangyayari niyan? So ganito. So gawin natin compiler saglit yung mga isip natin. Ang goal natin, gumawa ng program na nagbibilang ng 1 to 5. Tapos, nag-declare tayo ng integer. Siyempre, number to, integer, count na variable. Tapos, yung pangalan ng variable, ayun, count. Ang value niya 1. Bakit 1? Kasi doon tayo mag-start magbilang, di ba? Katapos natin ma-initialize yung variable, guys. Sisimulan na ngayon natin yung while loop. Okay? Paano natin sisimulan? I-declare mo yung salitang while. Tapos, yung condition, at saka yung curly braces kung saan nakalagay yung codes. Kaya siya block codes. Ngayon, ang goal natin sa condition, makagawa tayo ng condition na magre-return ng 5 true. Kasi 5 yung bilang, so 5 rin yung gusto natin makuwang true. Kada magto-true siya, magpiprint siya, system out. I-display niya yung count na variable at yung kanyang value. Nakuha ninyo. So ngayon, ang value ni count is 1. So sa unang run natin nito guys, dapat magpiprint yung 1. Kasi true yung condition. So magpiprint ngayon yung 1. Pagkatapos magprint guys, mag-i-increment. Yung 1, madadagdagan ng isang value kasi meron tayong plus plus. Ibig sabihin guys, madadagdagan ng isang value yung variable. So kung 1 yan, nung pinrint natin, tapos nagkaroon ng incrementation, magiging equals to 2. Diba? Kasi 1 plus 1 value is 2. Ngayon, ito yung tandaan ninyo. Yung rules natin sa while loop, ito. It will repeatedly execute the block of code as long as the condition is true. So pagdating natin dito, anong next na mangyayari? Maglulup yan guys. Babalik tayo ngayon sa while loop. Bakit tayo bumalik sa while? Kasi guys, yung condition natin is true. Nakuha ninyo. Yun kasi yung rules. Hanggat ang condition is true, babalik yan sa una. Kaya tawag dyan loop. Nakuha ninyo. So kung yung unang display natin, unang run natin, is makakakuha tayo ng output na 1. Tapos pagbaba dito, madadagdagan ng isa. Kasi merong incrementation. Plus plus, ibig sabihin plus 1. Di magiging 2 na yan. Pagkatapos nun, wala nang kasunod. Magluloop ngayon tayo. Bakit nagloop? Bakit babalik tayo sa while? Kasi true yung condition eh. So pagdating dito guys, ito na yung second loop natin. Okay? So pagdating natin dito sa ikalawang pagkakataon, ganito na yung basa ng condition. Count na may value na 2. Bakit 2? 1 lang yan. Kasi nga mga tol, nag-increment na tayo eh. Yung unang run natin, 1 siya. Kaso, nag-run na siya, so nag-increment, nagdagdag na tayo ng isa. So yung value niya na second time, this time, 2 na yan. So check natin yung condition. Kung 2 na yung value ni count, kasi nga nag-increment tayo ng first run, di 2 na yan.
check ngayon natin. Si count ba na may value na 2, less than ba siya sa 5? Less than pa rin. Ibig sabihin, true pa rin yung condition. At dahil true yung condition, magrarun na naman yung block of codes. Ano mangyayari? Si system out niya na naman yung count na variable. I-display niya na naman yung values. Pag din-display niya guys, this time, 2 na yan. 'Di ba? Kasi nga nadagdagan ng isa. Pagkatapos niya ma-display guys, ito na, na-display niya na. Kunyari, 2. Pumunta na ngayon tayo sa second code. Ano yung sumunod? Plus plus ulit. Ibig sabihin, yung 2, madadagdagan ulit ng isa pa. Diba? Kasi plus plus yung incrementation natin. Laging plus 1, plus 1, plus 1 yan. Nakuha ninyo. So, ang magiging value niya na ngayon is 3 na. Nakukuha ninyo guys. Kung 3 na yung value niya, anong next? Babalik na naman tayo sa while. Kasi wala nang kasunod eh. So, babalik na tayo sa while. Bakit tayo bumalik? Kasi true nga yung condition, di ba? Kahit na yung value niya is 2 na, true pa din yung condition. So, loop na naman tayo. Kasi yun yung rules. Hanggat ang condition is true, maglo-loop yung block of code. So, balik tayo ulit dito. Habang si count na ang value niya na ngayon is 3 na kasi nadagdagan na naman ng isa. Si 3 ba ay less than or equals to 5? Oo. Hindi man siya equals pero less than naman siya. So, yung condition natin true pa din. Eh di dahil true yung condition, magrarun na naman yung block of codes. Okay, ipiprint niya na naman yung current value ni count which is 3. Pagkatapos ma-print, madadagdagan na naman ng isa. So, yung 3 plus 1 equals to 4. Tapos, dahil true yung condition, balik na naman tayo sa while. It goes on and on and on hanggang makakuha tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Ngayon, sabihin na natin na nasa 5 na, sabihin natin nasa 4 na tayo. Okay, balik tayo sa 4. Sabihin natin, 4 na tayo, ayan na. Anong sunod? Magwa-while loop na naman, balik na naman tayo dito kasi nga true yung condition. Si count na may value na 4 na this time. Siya ba ay less than or equal to 5? Less than to 5 siya, so true pa rin to. So ano mangyayari? Ipiprint niya ngayon yung 4. Ayan, print na yung 4. Tapos madadagdagan na naman ng isa. Eh di plus 1 na naman yan. Equals to 5 na. Tapos, loop na naman tayo kasi true yung condition. Pagdating dito, habang while si count, si variable count na may value na siya na 5, siya ba ay less than sa 5? Hindi. Hindi siya less than. Eh, equal ba naman siya? Oo, equal sila. 5 is equals to 5. Eh, di true pa din yung condition. At dahil true pa din yung condition, guys, magra-run pa rin yung ating block of codes. So, ipiprint niya ngayon yung count variable na ang value niya na is 5 na. Okay, guys. Pagkatapos niya ma-print yung 5, punta na naman siya dito sa incrementation. 5 plus 1 na naman. Diba? So, ang magiging bagong value na ni count is 6 na. Tapos, maglulup ba o hindi? Maglulup kasi true yung condition na pinanggalingan niya. So, babalik na naman siya dito. Ang value niya na this time, si count, 6 na. Si 6 ba ay less than sa 5? Hindi. False. Hindi pwedeng mas mababa ang 6 sa 5. Eh, equal ba sila? Hindi din. O, ibig sabihin guys, hindi na siya less than, di pa siya equals. Yung condition natin false na. Ano mangyayari pag false? The loop will stop. So, ang nakuha nating output is 1, 2, 3, 4, 5. Then, na-hit natin yung goal natin na maggawa ng program that counts 1 to 5. Okay? So, pag niran natin to, hindi to straight line ha, pababa yan. So, pag niran natin to guys, makakakuha tayo ng 1 to 5. Bago natin i-run, nakalimutan ko na naman maglagay ng semicolon. Oh, number 1 enemy natin yan. Semicolon guys sa incrementation. So, i-run na natin. Tignan natin kung 1 to 5 ba yung makukuha natin. Ayan, run natin. Ayun guys, nakuha ninyo. 1 to 5 na pababa. Kasi naka-print line tayo. So, kung tatanggalin ko yung ln, ayan, print lang. So, yeah, straight yan. So, i-run nga natin. Ayun, nakuha ninyo 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Kapag kasi may ln kasi guys, ibig sabihin ng next line. So, ganyan natin ginagamit yung while loop. Kumbaga, while habang ang condition is true, pagpapaulit-ulit yung block of codes natin. Maglulup ng maglulup yan. Sakalang titigil yung loop na yan kapag yung while condition natin is naging false na siya.